Sa umpisa ng kwento, isang anghel ang nagkwento na isang araw ay narinig niya mula sa isang tao na dapat niyang mas pag-aralan ang mga tao, at ito ay nag-iiwan sa kanya ng labis na kawalan ng katiyakan dahil hindi niya alam kung paano sila tamang batiin. Gayunpaman, sa ibabaw ng kawalan ng katiyakan, ang napakalaking kuryosidad ay nagdadala sa anghel patungo sa puso ng isa sa mga lungsod ng mga tao, kung saan siya ay naniniwala na magkakaroon siya ng mga kahangahangang karanasan. Samantala, habang umaalis sa kanyang trabaho sa marangyang restaurant, si Tokumitsu ay pagod dahil sa mahabang oras na shift na kanyang natapos. Sa kanyang pag-uwi, siya ay nakakita ng isang kuting na kanyang inampon bilang isang bata, ngunit dahil hindi niya ito maaaring panatilihing kasama, isang kapitbahay na mahilig sa pusa ang nag-alaga sa hayop. Mukhang masyado ng huli upang isipin ito, ngunit sa kasalukuyan, maaari niyang alagaan ang kuting na ito. Sa huli, isang buwan na mula nang magsimula siya ng mataas na paaralan at lumipat ng kanyang sariling bahay. Ang kanyang apartment ay hindi ang pinakamalinis, ngunit isang araw ay aayusin niya ang lahat. Sa sandaling ito, ang kanyang tanging nais ay hindi maramdaman ang kanyang pag-iisa sa lahat ng oras. Hanggang sa bigla na lamang, isang pakpak ng anghel ay pumasok sa kanyang bahay sa pamamagitan ng bintana. Kinabukasan, ang alarm clock ang nagpapagising kay Tokumitsu, at ang kanyang katawan ay pakiramdamang napakabigat na siguradong nahawa siya ng sipon. Sa oras ng almusal, napapansin niya na ang bintana ay naiwang bukas, bagaman palagi niyang isinasara ito tuwing gabi. Ngunit agad niyang napagtanto ang dahilan sa lahat ng ito, isang hindi kilalang babae ang natutulog sa kanyang balkonahe. Naguguluhan ang binata at nagtapos na mabuhos ang kanyang gatas sa kanya, na pagkatapos magsabi ng magandang umaga sa may-ari ng bahay na parabang siya ay nakatira roon sa loob ng maraming taon, nagpa siya itong palitan ang kanyang basang damit. Samantala, nagtataka si Tokumitsu kung ang taong ito ay maaaring isang ata cosplayer na nag-eensayo ng parkour sa kanyang libreng oras, o kung ito ay maaaring bagong prank sa internet. Kaya't isinara niya ang lahat ng mga kurtina upang maiwasan ang pagkunan ng mga kamera sa apartment. Sa pagitan nito, humiling ang babae ng pahiram na damit, at si Tokumitsu ay naghanap ng tuliro sa kanyang mga aparador sa paghahanap ng isang kamiseta. Matapos makakita ng tanging malinis na blouse, humingi siya ng paumanhin dahil ito ay hindi kahit ano paman na mas pinahiram, ngunit siya naman ang nagpapatawad dahil ginamit niya ang balkonahe ng binata nang walang pahintulot, dahil wala siyang ibang lugar na pagtulugan. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Tawa, habang sinasabi niya na ang kanyang pangalan ay Tokumitsu Shintaro. Pagkatapos ay ginamit ng babae ang unang pangalan ng binata, si Shintaro, upang ipahayag ang kanyang kasiyahan sa pagkakakilala sa isang tao na may ganitong kalinis na puso at na ito ay maaaring tanging gawain ng Diyos. Sa ganitong paraan, nagsimulang pahalagahan ng binata ang kagandahang asal at kagandahan ng estranghero, na nagnanais na pasalamatan ang lahat ng mga miyembro ng pamilya ni Shintaro. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na siya ay namumuhay mag-isa lamang, at na-impress si Tawa na mag-isa siyang nakatira sa mansyon na ito na may maraming bintana. Hinaharap nito, kailangan ni Shintaro na ipaliwanag na ang kwartong ito ay ang buong bahay niya, hindi ang buong gusali na may karamihang mga bagay na nakakalat sa paligid. Iniisip ni Tawa na ang apartment ay isang silid na imbakan, at ang disenyong ito ng babae ay nagpapag-isip sa may-ari ng bahay na may mali sa kanya. Bukod dito, tinatanong niya kung bakit siya natutulog sa balkonahe. Ngunit walang sagot sa tanong, naalala ng babae na kailangan niyang bayaran ng kabaitan sa paraan man. Kaya hiniling niya sa binata na sabihin sa kanya nang walang takot kung ano ang maaari niyang ibigay kapalit, habang siya ay masyadong malapit at patuloy na nag-insist na gagawin niya ang lahat sa kanyang makakaya. Nawalan ng kontrol si Shintaro at sinabi na wala siyang nais. Kaya nagsisisitawa at nangako na kahit magluto man lang para sa may-ari. Ngunit walang mga sangkap sa bahay dahil ang lalaki ay kumakain lamang ng frozen food na may Coca-Cola. Dahil dito, nagpa siya ang babae na mag-ambag ng kaunting paglilinis. Ngunit habang nagmamadali siya patungo sa balkonahe, siya ay nadapa sa isang banta ng napakakakaibang mga magasin. Swerte na hindi niya nakita kung ano ang nangyari dahil abala siyang naghihiwalay ng away ng mga pusa upang tuparin ang talata na, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Pagkatapos nito, naglagay si Shintaro ng mga band-aid sa mga nasugatan na daliri ng babae at sinabihan siyang magpalamig dahil minsan, ang mga pusa ay nag-aaway ngunit sila ay nagmamahalan sa mga bubong ng kapitbahayan. Nakikita ang kalinisan ng babae, nauunawaan ni Shintaro na maaaring may mga dahilan ito upang tumakas mula sa tahanan ngunit paalala sa kanya na peligroso para sa isang babae na matulog sa labas. Kaya kailangan niyang isaalang-alang na bumalik sa tahanan. Gayunpaman,
Ipinaliwanag ni Tawa na siya ay nakatira sa langit, sa abode ng Diyos, at na siya ay isang anghel. Nakakatawa para kay Shintaro na marinig ang kanyang naririnig, ngunit madali niyang napagtanto na seryoso ang babae. Kaya siya ay nagulat habang sinasabi ni Tawa sa kanya na bumaba siya sa lupa sa utos ng Diyos at kumakatawan sa mga anghel sa isang misyon upang malaman ang tungkol sa mga tao. Sa gitna ng pahayag na ito, talagang nakita ni Shintaro na seryoso ito. Ngunit hindi ibig sabihin nito na siya ay naniniwala dahil sa kanyang isip, malinaw na si Tawa ay tumakas mula sa isang silid pasyalan o isa sa mga magaganda at binababae na nagtutulak ng ilang pangkalahatang kurso sa computer. Sa wakas, humiling ang kakaibang babae na makapaglakbay ng ilang araw sa bahay ng binata. Ngunit habang ang alarm clock ay nagpapabatid na may natitirang kalahating oras para sa trabaho, si Shintaro ay nagmamadali upang palabasin siya, sa hindi man lang pangako na samahan siya sa pagsakay sa bus stop. Matapos ang lahat ng kaguluhan, kumuha ng malalim na hininga si Shintaro at naniniwala siya na ginawa niya ang pinakamahusay na desisyon. Sa huling hapon, pagod na pagod ang binata dahil sa lumalalang sipon, kaya pinayagan siya ng boss na umalis ng maaga sa trabaho. Sa kanyang pag-uwi, nagtataka siya kung totoong bumalik si Tawa sa bahay, tiyak na hindi na niya ito makikita pa hanggang sa dumaan siya kay Shintaro na kasama ang isang kakaibang matandang lalaki na nag-anyaya sa kanya na pumunta sa isang hotel. Naharap sa sitwasyong ito, kumapit siya kay Tawa sa palso at inilayo siya. Ngunit kapag oras na upang magturo sa anghel tungkol sa hindi pagtitiwala sa mga estranghero, nahulog sa lupa ang binata at naglaho. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Shintaro sa kanyang bahay, at si Tawa ay sobrang nag-alala sa tabi niya na kahit luha ng kasiyahan ay bumuhos. Sa pagkakarinig mula sa binata na mas mabuti na siya, tiningnan ni Shintaro ang paligid at napagtanto na ang babae ay naglaan ng lahat ng oras na iyon sa pag-aalaga sa kanya. At pagdating dito, nag-alok siya ng lugaw na may gatas at asukal na gawa sa natitirang tinapay, dahil hindi niya nakita ang bigas sa bahay. Masaya si Shintaro na kumain ng isang bagay na hindi pa niya kailanman natikman dati, ngunit sa parehong oras ay nahihiya ng pilitin siya ni Tawa na painumin siya. Sa huli, sumuko siya at masaya siyang kumakain ng isang napakasarap na niluto ng isang taong sobrang nag-aalala sa kanya. Matapos tamasahin ang bawat segundo ng espesyal na sandali na ito, nagpatuloy si Shintaro sa kanyang inaakalang sermon, na itinigil na niya sa kalsada, na nagbabala kay Tawa na huwag magtiwala sa mga estranghero dahil maraming masasamang tao sa mundo. Sinusubukan ng anghel na ipaliwanag ang kanyang aksyon sa pagsunod sa lalaking iyon ngunit hindi sapat ang kanyang nasabi. Kaya't binasag ni Shintaro ang katahimikan sa pamamagitan ng pag-aalok sa kanya ng kanyang bahay na pansamantala ang tirahan ng ilang araw, dahil wala talaga siyang ibang lugar na mapupuntahan si Tawa. Sa mabuting balita, mahigpit na niyakap ng babae si Shintaro, na alam na ang babae na ito ay medyo baliw at makakalimutin ngunit sa tingin niya ay isang mabait na babae, hindi babae. Susunod, nagkomento ang may-ari ng bahay na tiyak na mahirap na dalhin siya roon, ngunit sinagot ni Tawa na ito ay ang pinakamadali sa mundo dahil kayang niyang lumipad. Kaya, habang gumagawa muli ng parehong mukhang hindi naniniwala ang binata, ngayong pagkakataon, kumalat siya ng kanyang mga pakpak na anghel upang walang duda na hindi siya anghel. At gayunpaman, paggising niya kinabukasan, tiyak na panaginip lang ang lahat para sa binata, hanggang sa magising ang anghel sa kanyang tabi at ibinagsak muli ang lahat ng kanyang katiyakan sa alulod. Nagtanong si Shintaro kung ano ang ginagawa niya sa kanyang kama, ngunit pinaalala sa kanya ng babae na iyon ang tanging kama sa apartment. Nakita na nga niya na talagang dinala niya ang isang anghel para makipagsapalaran, nakita ni Shintaro ang kanyang damit na unti-unting naglalaho sa kanyang balikat, kaya nagmadali siyang sabihan itong palitan ng damit para bumili ng kape sa kalye. Pagdating sa kanto ng tindahan, nakikita niya ang ilang bigas na bibilhin, habang ipinapakita ni Tawa ang isang steamed bun na bonus na pagkain para sa mga kumukuha ng ilang stickers mula sa packaging. Sa kasiglahan, ang anghel ay nagpakita ng kanyang mga pakpak sa labas, kaya kailangan ni Shintaro na ibalik siya sa tamang direksyon upang maiwasan ang gulo sa loob ng tindahan ng grocery. Pagbabalik sa bahay, humihingi siya ng paumanhin para sa di inaasahang kasiyahan at ipinaliwanag na natutunan niyang panatilihing nasa loob ang kanyang mga pakpak habang nasa lupa dahil nagbasa siya ng gabay sa buhay sa lupa para sa mga mababait na bata na interesado sa paksa. Tinanong ng tao kung ano ba talaga ang ginagawa ng mga anghel sa buhay, kaya ipinaliwanag ni Tawa na sila ay nagpapahayag ng kalooban ng Diyos sa mga tao at nag-aalaga ng mga kaluluwa upang hindi sila maliga sa pagitan ng langit at lupa. Iniisip ni Shintaro na mahirap na trabaho ito dahil maraming tao sa mundo,
habang tinapos ni Tawa sa pamamagitan ng pagsasabi na ang pagdadala ng kaligayahan sa mga tao ay isang paglilingkod din ng anghel. Gayunpaman, nang tanungin ng lalaki kung ano ang ginagawa ng mga anghel upang lumikha ng kaligayahan na ito, napagtanto ni Tawa na hindi pa niya ito natuklasan, ngunit pinagpapalagay niyang pinadala siya ng Diyos upang malaman ito. Mamaya, kumakagat si Tawa ng isang piraso ng steamed bun na dala niya at pangako na kakainin niya ito araw-araw kung kaya niya. Ngunit alam ni Shintaro na ang pagbili nito araw-araw sa kanto ng tindahan sa kanilang lugar ay aaksayahin lamang ang pera na ibinibigay sa kanya ng kanyang mga magulang bawat buwan. Kaya naman, nagpasya siyang simulan na niyang magluto mula ngayon. Kaya naman, inanyayahan niya si Tawa na bumili ng mga sangkap, pati na rin ang mga bagay na kailangan niya para sa pang-araw-araw na buhay tulad ng toothbrush. At muli na namang, ipinakita ng anghel na ilabas ang kanyang mga pakpak at nagpakita na siya ay magiging isang abala pa rin sa kalsada. Bago sila umalis, inilagay ni Tawa ang kanyang kamay sa noo ni Shintaro upang makita kung bumaba na ba ang lagnat, at hindi na naman niya mapigilan ang kanyang hiya. Pagdating nila sa mall, sa sobrang kasiyahan, naniniwala ang anghel na isang palasyo ito at tumakbo siya ng mas mabilis. Sinundan ni Shintaro ang bago nilang bisita at sinubukan niyang panatilihing malapit sa kanya upang bumili ng mga bagay na kailangan nito. Nag-alok ang babae na mag-floatate ng shopping basket sakaling maging mabigat ito, dahil kailangan lumabas ang kanyang mga pakpak para dito. Pagtanggi sa alok, syempre, nilagyan ni Shintaro ng ilang chopsticks ang basket, habang tila interesado si Tawa sa isang mug na may larawan ng pusa na kanyang nakita. Ngunit dahil sapat na ang mga tasa ng may-ari ng bahay, napakahiya siya na tanungin pa ito. Sa paligid nila, nahuhumaling ang mga tao sa hitsura ni Tawa na parang prinsesa, kaya't nagpa siya si Shintaro na bumili ng mga damit para hindi masyadong mapansin. Pagpasok sa tindahan, nakahinga ng maluwag ang binata dahil may pera siya upang makabili ng isang blusa o dalawa dahil sa kanyang ipinondo mula sa trabaho na kanyang ginagawa. Kaya't ipinipilit niya na si Tawa ay tumingin sa paligid at subukang isuot ang lahat ng mga modelo na kanyang pinakagusto. Nag-alok ng bagong koleksyon ng isang nagtitinda sa anghel, at siya ay nasisiyahan sa pagpili ng mga piraso na nais niyang subukan. Nang pumasok si Tawa sa fitting room, nagpapahayag ang nagtitinda na napakaganda ng girlfriend ni Shintaro, ngunit tiyak na ipinaliwanag niya na hindi iyon ang iniisip nito. Sa gitna nito, habang nagpapalit, iniisip ni Tawa na tinanggap siya ni Shintaro kahit na hindi nito lubos na kilala. Kaya't iniisip niya ng paraan upang bayaran ng kabutihan at kabaitan, dahil sinabi niya kanina na ang pagdala ng kaligayahan ay kanyang tungkulin. Kaya't lumabas siya ng fitting room na may isang kasuotan, hawak ang kamay ng binata, at pangako na gawin siyang masaya, na nagpapagawa sa lahat na palibutan na isang marriage proposal ang nangyayari. Sa kanilang pag-alis sa tindahan, nakahinga ng maluwag si Shintaro na hindi siya masyadong nahihiya sa pampublikong pagpapahayag na iyon, hanggang sa tanungin siya ni Tawa kung ano ang kanyang iniisip sa kanyang bagong kasuotan. Sa loob, sinasabi niya kung gaano kaganda ang kanyang hitsura, ngunit sa labas, masasabi niya lamang na bagay ito sa kanya. Pagkatapos ay bumili sila ng pagkain at bumalik sa bahay. Pagdating, pagod na si Shintaro at iniisip na niya na dapat ay ganoon din si Tawa, lalo na't araw ng linggo ngayon at siksikan sa mall. Ngunit sinabi ni Tawa na sobrang saya niya dahil kasama niya si Shintaro. Dagdag pa niya, nakita ni Tawa sa mga binili ang mug na may larawan ng pusa na matagal na niyang gustong bilhin, at dahil dito, pareho silang nahihiya sa harap ng sandaling ito ng pagmamahalan. At iniisip ni Shintaro sa kanyang sarili na siya rin ay sobrang nag-enjoy kasama ang misteryosong anghel na ito. Habang bumababa ang gabi, hinati ni Shintaro ang kama kasama si Tawa muli at naalala na hindi niya dapat binili ang isa pang kama. 2 araw bago marating ang sandaling ito, ang walang malay na Toa na pulang anghel sa Earth ay nahumaling sa mga ilaw na nakakalat sa buong lungsod. Nakakita siya ng tren sa ilalim ng kanyang paglipad at sumunod ito upang makilala ang kamanghamanghang makina na ito nang malapitan at obserbahan ng mga tao sa loob, nahulog sa unang pag-ibig sa plano ng mga tao. Pumunta siya sa isang lugar na puno ng mga ilaw upang mag-isip kung paano niya dapat lapitan ng mga tao. Naalala niya ang manual na kanyang binasa bago siya naglakbay sa Earth, isang bahagi ay nagsasabi na kapag ang isang anghel ay bumababa sa Earth, dapat silang manatili sa isang posisyon na mas mataas kaysa sa mga tao at maglabas ng isang malakas na liwanag, ipinakikilala ang kanilang sarili sa isang marangyang paraan. Maaari rin nilang itago ang kanilang mga pakpak upang maiwasan ang pag-akit ng atensyon at maging mas maingat. Dahil gusto ni Tawa na makilala ang mga tao ng malapitan, pinili niyang itago ang kanyang mga pakpak upang maiwasan ang mga panganib. Habang tinitingnan ng maraming tao sa ibaba,
napagtanto niya kung gaano kabusi ang mga ito at pakiramdam niyang pagod na, agad na naghahanap si Tala ng lugar na matutulugan. Naglalakad sa mga kalye ng lungsod sa gabi, walang ideya siya kung saan siya pwedeng magpahinga. Ngunit dahil wala na siyang opsyon na bumalik sa bahay sa puntong ito, kailangan ng anghel na magdesisyon ng mabilis. Kaya, nakita niyang isang gusali na iniisip niyang isang malaking mansyon, lumapit si Tawa sa isa sa mga palapag at humiga sa balkonahe, iniisip na ito'y bakanteng kwarto at hindi niya ito bubuksan sa anumang tao sa kanyang pag-iral. Pagkatapos ay nakita natin ang anghel na nagkukwento kay Shintaro kung paano siya nakatulog sa balkonahe nito. Masaya si Shintaro na nakahanap siya ng lugar na matutuluyan, at sa kabaligtaran, masaya rin ang anghel na natagpuan niya mismo ang kwarto ng kanyang bagong kaibigan, na siya nangangakalay ang labis na gusto na. Ang sandaling ito ay naganap ng maikli bago matapos ang unang episode, kung saan sila ay nag-diner matapos bumalik mula sa pamimili, at inihanda ng TAA ang isang kahangahangang hapunan para sa kanila. Masayang-masaya si Shintaro sa pag-aalaga sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito ay tumanggi siyang painumin, kaya't pinagsasaluhan nila ang pagkain, lalo na ang isang patatas na hindi pa niya natitikman noon at sobrang nagustuhan. Habang tinatanong kung saan natutuhan ni Tawa na magluto ng ganito, ipinaliwanag niya na natutunan rin niya ito mula sa gabay sa buhay sa Earth para sa mga mababait na bata, at napagtanto ng binata na talagang dapat mayroon ang aklat na ito lahat. Excited sa hapunan, nawawala siya sa pag-iisip tungkol sa sariwang kanin at malutong na nilagang karne, nagsasabing paalam sa kanyang mga araw ng mga pagkain na frozen at tinatanggap ang kanyang bagong buhay kasama si Tawa. Sa sandaling ito, naalala ni Shantaro na pangako ni Tawa na gawin siyang masaya. Habang nagpapahinga mula sa pagkain, nahulog sa isipan niya ang magandang anghel na ito at isang mahusay na kusinira, kaya tinanong siya ni Tawa kung hindi niya nagustuhan ang pagkain. Ngunit sa katotohanan, iniisip niya kung ano ang magagawa niya upang suklian ang lahat ng kabutihang ito mula sa anghel. Iniisip ni Tala na sapat na ang kakayahan niyang matulog doon, ngunit dahil nabanggit niya ang tulong, hinihiling niya sa kanya na ipaliwanag pagkatapos ng hapunan kung paano gamitin ang banyo. Kaya, tinuruan ni Shintaro siya na para maligo, kailangan niyang isara ang kurtina upang hindi mabasa ang lababo at iba pang bagay sa labas. Pagkatapos ay kailangan niyang i-on ang isang knob upang makakuha ng mainit na tubig at isa pa upang i-adjust ang temperatura. Ngunit palaging dapat niyang tandaan na punuin ang palanggana kung gusto niyang gamitin ito at gamitin din ang tapon upang isara ang drain at panatilihing nasa loob ang tubig. Matapos ang leksyon sa paggamit ng bathtub, masaya si Shintaro na makatulong, ngunit ang katotohanan ng isang tulad niyang babae ay naliligo roon ay nagpapakaba sa kanya. Kaya't kung madyay gising siya sa buhay at pupunta sa panonood ng TV sa halip na umupo sa pintuan ng banyo, i-on niya ang telebisyon at susubukan na manood ng anumang bagay ngunit ang kanyang imahinasyon ay patuloy na nagbabalik sa likod ni Tawa. Kaya't sinusubukan niyang parusahan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng ilang self-right hooks, ngunit agad niyang natuklasan na hindi niya kayang labanan ng emosyonal na kaguluhan na kanyang naranasan. Gayunpaman, nang hindi sumusuko, pina-off niya ang TV at nagpa siya na mag-aral para sa pagsusulit sa Ingles kinabukasan, at ngayong pagkakataon ay nagawa niyang mag-focus ng mahusay ng ilang sandali hanggang sa maramdaman niyang kailangan niyang pumunta sa banyo. Napapansin, binuksan niya ang pinto at napagtanto niyang nakalimutan niya na may tao sa loob pa rin ng banyo. Kaya't naroon ang babae na hubot-hubad sa harap niya. Ipinatong niya ang pinto sa kahihiyan at humingi ng paumanhin sa hindi pag-alala na may tao doon habang sinusumpa ang mga all-in-one Japanese bathrooms na pinagsasama ang bathtub at toilet. Sinabi ni Tawa na pwede niyang isara ang kurtina at maghintay para sa kanya upang magamit ang toilet, ngunit nawalan ng gana siya sa paggamit ng banyo dahil sa sorpresa. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay nagawa niyang gamitin ang bathtub at nagbalik tanaw na kapag ikaw ay namumuhay mag-isa, kaya't nakapasok siya sa banyo sa simula sa pamamagitan ng instinct, ngunit tila hindi rin masyadong nag-aalala si Tawa tungkol sa mga bagay na ito dahil sa lalong madaling panahon naroon na siya ulit. Bukod pa rito, iisa lamang ang kama, at ang dalawa ay natutulog na malapit sa isa't isa, at hindi makatulog si Shintaro dahil dito. Dahil dito, nagpasya siyang ang prioridad ay bumili ng isa pang kama. Kinabukasan, nang magising ang umaga, hindi pa nakatulog ng kahit isang singaw ang binata, ngunit dahil hindi pa rin kahit 6:00 ng umaga, nagpasya siyang pumunta sa banyo at subukan ang magpahinga. Gayunpaman, muling naipit si Tawa sa loob ng banyo, ngayong pagkakataon ay nagpapalit siya ng damit, at hindi alam ni Shintaro kung saan itatago ang kanyang mukha matapos ang isa pang pagkakamali ng antas na ito. Dahil dito,
Nawala ang tuluyan na tulog ng binata dahil hindi niya magaang mag-isip ng iba kundi ang kawalan ng kahulugan ng pagkakaroon niya ng pakikisalamuha sa kanya sa banyo ng 2 beses at kung paano ito maaaring mangyari muli. Iniisip niya ang pagtatatag ng mga patakaran upang maiwasan ito. Una, iniisip niya ang pag-iwan ng pinto ng banyo bukas kapag walang gumagamit nito. Pumasok si Tawa upang mag-toothbrush at humarap siya kay Shintaro, na nagbukas ng makina ng churro. Bagaman hindi lahat ay nakakaramdam ng pangalawang kamay na kahihiyan, patuloy pa ring nabiyayaan si Shintaro sa kanyang ikatlong araw ng buhay na may isang anghel na puno ng pagmamahal na almusal. Kahit si Sharo ay labis na pagod. Gayunpaman, pinuno niya ang kanyang sikmura ng kasiyahan at nagpasalamat sa kanyang katirahan para sa biyaya. Nang magsimula ang palabas na Magandang Umaga Mofu sa TV, alam ni Shintaro na kailangan niyang pumunta sa paaralan. Hindi alam ni Tawa kung nag-aaral siya, kaya ipinaliwanag niya na nasa unang taon siya ng mataas na paaralan. Kaya't ipinangako niya ngayon na maghahanda na siya upang umalis silang dalawa. Sinabi ni Shintaro na hindi na kailangang sumama si Tawa sa kanya sa paaralan dahil baka mapansin ng mga tao. Ngunit naniniwala si Tala na hindi niya magagawang pasayahin ang binata kung hindi siya palaging malapit dito. Sinisiguro ni Shintaro na hindi ito magtatrabaho, kaya't hiniling ng anghel na palampasin niya ang klase. Ngunit sinabi niya ng seryoso na ang kanyang tungkulin bilang mag-aaral ay mag-aral, at sa pagkakataong ito ay sumuko na ang babae sa pagsusumikap. Mabilis na iniwan ng may-ari ng bahay ang ilang pera para sa kanya sakali mang kailangan at hinihiling kay Towa na manood ng TV at magpahinga hanggang sa kanyang pagbabalik sa gabi. Sa daan patungong paaralan, may kaunting kirot na nararamdaman si Shintaro para kay Tawa, ngunit talagang walang paraan upang isama siya. Bukod pa rito, hindi pa siya nakatulog kagabi at pakiramdam niya'y magsusuka siya sa sobrang busog. Nakakagulat, binatukan siya ng kanyang kaibigang Shuchi sa likod, at nagreklamo ang binata na sanay nilabas na niya ang lahat sa laro, ngunit wala namang ideya ang kaibigan kung saan siya nanggagaling. Sa sandaling iyon, dumating si Suiji, na sinasaway si Shuchi para sa kanyang kabastusan at itinuturong dahilan niya ang mukha ni Shintaro na Eniari na parang binangga ng tren. Sinusuri ni Shuchi ang maputlang mukha ng kawawang bata at nagtatanong kung mayroon siyang tinatawag na naposes, at sa katunayan, iniisip ni Shintaro na siya'y naposes ng isang anghel. Sa anuman, sinasabi niya ang katotohanan na hindi siya makatulog at nag-aalala si Summon, lalo na't mag-isa lang ang kanyang kaibigan. Iniisip ni Shuchi na medyo masyadong nag-aalala siya. Nahihiya ang babae at sinasabi na nag-aalala lang siya sa kaibigan niya. Kaya hinihiling ni Shuchi na ipakita niya ang pagmamahal na iyon sa kanya dahil mabait na bata siya. Tumatawa si Shintaro sa kanyang mga kaibigang kabataan at sinasabi na mas magmumukha silang isang komedya na magkasintahan. Sinasabi ni Sebsay sa kanya na huwag na niyang uulitin ang kabaliwan na iyon kailanman, iniwan si Shuchi na naaapi sa kanyang labis na reaksyon. Samantala, nahihirapan si Towa sa kumot habang sinusubukang ito ay patuyuin at patuloy pa ring napakalinis ng buong bahay. Ngunit hindi niya maiwasang maisip si Shintaro, kung gaano siya kasaya na makita itong kumakain ng sobra sa almusal, at umaasa siyang bumalik ito agad. Sa kasalukuyan, hindi niya alam kung ano ang kanyang kakainin para sa tanghalian dahil sinabi niya na babalik lang ito sa gabi, kaya iniisip ni Tala na nagugutom ito sa sahig na parang isang walang tahan ng tao at nagpapanik. Sa paaralan, talaga namang kakaunti lang ang kakainin ni Shintaro sa tanghalian dahil busog na siya mula sa almusal at hindi na niya kayang kumain pa ng isa pang oliba. Nag-aalala si Soy sa dieta ng kanyang kaibigan dahil hindi ito marunong magluto at kumakain lamang ng tinapay sa bawat kain. Kaya't halos masabi na ni Shintaro na si Tawa ang nagluluto ng pagkain para sa kanya ngunit nagawa niyang itago ang kanyang bibig bago sabihin ang pangalan nito at agad na nagdagdag na araw-araw ay kumakain siya ng masarap sa restoran kung saan siya nagtatrabaho. Gayunpaman, alam ni Soy na hindi siya may trabaho araw-araw, kaya't nag-aalok siya na magluto ng tanghalian para sa kanyang kaibigan. Napapansin ni Shintaro ang masarap na lutong pagkain na inihanda ng babae at pinupuri ang kanyang galing, at nahihiya namang sinasabi ng babae na ang paggawa ng dagdag na lunch ay hindi naman abala. Nagtanong si Shuchi kung mayroon din siyang pagkain para sa kanya, ngunit mabilis na nagalit ang babae na simula sa ikatlong lunchbox, nagsisimula na itong maging abala. Natutuwa si Shintaro sa kakaibang usapan ng dalawa ngunit biglang nagpanik nang makita niyang lumilipad si Towa mula sa bintana ng kafeterya. Sinubukan niyang itago ang anghel sa lahat ng paraan at sinabihan itong pumunta sa bubong, saka nagmadali pataas, nagpapanggap na nakalimutan niya ang isang mahalagang appointment. Sa paghanap sa anghel,
Naaalala niya na hinihiling niya rito na huwag nang dumating at binabanggit ang mga nakalantad nitong pakpak, kaya nagsimula siyang mag-imagine ng mga ulat sa balita sa buong Japan na kumpirmadong totoo ang mga anghel. Humingi ng paumanhin si T at ipinaliwanag na nag-aalala lamang siya kung ano ang kakainin ng kanyang kaibigan ng hapon na iyon. Kaya iniwan niya ang pagkain sa lupa at bumalik sa pag-alis, ngunit nadama ni Shintaro ang panghihinayang sa kanyang pag-uusap sa kanya at tinawag ang kanyang kaibigan na kumain kasama niya, na nagpapangiti sa babae ng husto. Agad nilang pinasalamatan ang kalangitan para sa pagkain at nagtrabaho sila, at pinupuri ni Shintaro ang pagkain habang iniisip na marahil hindi pa natutuklasan si Tawa, kung hindi, tiyak na magdudulot ito ng malaking pagkakagulo. Susunod, napansin niya na muli na naman ginawa niya ang patatas na kanyang minamahal kagabi, at sinabi ni T na gusto niyang matuto pa ng iba pang mga bagay na gusto niya upang makagawa pa siya ng mas maraming pagkain. Hinihiling ni Shintaro sa kanya na huwag masyadong abusuhin ang mga ganitong handaan, at habang nagtatawanan silang dalawa, iniisip ni Shintaro na baka nga siya ay totoong naposes ng isang anghel, ngunit tila hindi naman masama ang lahat pagkatapos ng lahat.